So guys, Happy New Year. Kasama po natin si Boss Gary, si Paddy Gary. So, bale, explain ko lang. Samahan nyo kami dito sa aming first na podcast. So, ayun. Simulan na natin to. So, kamusta yung New Year mo? Ba't isa ka nag-New Year tayo? Wala, nag-New Year ako. Wala. Hindi, nag-New Year kami sa May Rockwell. Tapos, pumunta kami ng Resorts World pagkatapos nun. Bale, hindi pa talaga, kumbaga bukas pa talaga kami aalis ni Rachel. Punta kami ng La Union. Ikaw, saan ka nag-New Year pa di? Sayang yung mga kasama namin. Kaya nga, ready na yung mga walkie-talkie natin pa di oh. Kaya nga pare. Kasi pare, actually, tangin na tayo sa motor ko yan, men. Totoo lang. Bakit? Anong balita doon sa motor mo? Ako sa motor ko, bro. Oo. Nahirap talaga pag Kasi diba, alam nga, pasok ko yung motor. Diba pinagawa ko nga, kasi diba nagkaroon siya ng diferensya. So, sa mga hindi nakakaalam guys, nagkakilala kami ni Mike dahil sa kotse. Pareho kami tumatambay sa karera dati, so doon kami nagkakilala. Excuse me, kumakarera, hindi tayo tumatambay. Kaya nga. Sorry, hindi tayo tumatambay pa di. To the point na una muna kami naging magkalaban ni Mike bago kami naging tropa. Isa pang fun fact, tinarantado niya ako nun sa karera. Inaya ako nun. Gusto ko lang ilabas yun, man. Dinaya mo ako ng time na yun. Pero okay lang, it's given. Hindi naman tayo magkalaban nun, pati. Kalaban mo rin yung isang best friend ko nung time na yun. Yun pa yung best friend ko nung time na yun. Siyempre, bagong kakilala lang rin natin doon. Tsaka nakapusta ako doon, bro. Bibigay ko na sa'yo yun. Malakas talaga yung auto mo nung time na yun. Malakas talaga yun. Hindi aabot yung panakbo namin. Although kaya naman, nga lang medyo dulo ng third gear yun eh. Kaya kailangan ko i-adjust yung finish line. Pero kasama yun sa illegal, bro. Sa illegal drag racing. Gets ko naman. Pero yun, gusto ko lang sabihin. Tapos hanggang sa naging magkaibigan kami, Mike. Tapos ito, kami ngayon. Nag-podcast. So back to the topic. Pagawa ko ng motor ba? So alam mo naman yung nangyari sa motor. Nainganyo ako ni Mike. Bili ng motor kasi nagmumotor siya. Nung una, ayaw magmotor kasi nung una sobrang init dito sa Pilipinas. Pangalawa, ayun, mas safe, mas pag nakakotse. Pero yun, nangilig tayo sa motor. So, bumili ako ng second hand. Nagamit ko siya for the longest 2 weeks, mga ganun. Hindi lang, bro. Hindi lang 2 weeks mo na lang. Hindi lang ako kasi nakapag-Marilaki pa tayo. Marilaki, so, tapos lumayas ka, tumira ka sa akin ng ilang linggo, bumalik ka sa inyo, ilang linggo mo ulit nagamit, hanggang nagkita ulit tayo. Pangalawang layas mo ata yun, tapos may something na tumutunog. Yun yung nangyari, bro. Sa akin naman, my defense, syempre, unang-una, first time ko lang din nagkaroon ng motor, tapos hindi ko naman alam yung, kasi kahit sabihin mong parehong makina, hindi porket may makina, parehong-pareho. Although, like, parehas sila, may pagkapareho sila sa kotse, sa motor, pero still, magkaiba pa rin. So, ayun, sanay kasi ako sa kotse, kasi talaga sa kotse talaga ako may ganyan. Wala akong masyadong alam sa motor, like, sa mga pyesa, sa mga ganyan. So ngayon, ginamit ko yung motor, saan tayo pa natin napuntahan eh. So, nangyari, pag uwi ko ng bahay, pumatok yung makina. So, nasahiran ako ng langis, tapos pumupugak-pugak na yung langis. Ang tagal,
di ba? Bumubulwak na yung langis dun sa oil cap. Tapos may kasamang tunog ita na. Okay nga, may lumalagitik. So, syempre, pag sinabi mo lumalagitik, pag sa kotse, lala na nun pag may naririnig ko lumalagitik sa makina ng kotse. So, fast forward mo na, Padi. Dinala mo na dun sa gumagawa ng motor mo. May nahanap ka through Facebook, diba? So, ayun, minahanap ako through Facebook. Minahanap ako through Facebook. Specialized na is for SkyDrive, Super SkyDrive. Ngayon, so, yung unang beses namin nag-usap, medyo na-cancel ko naman kasi na medyo rin kasi sa budget. Tapos, ayun, medyo so hindi natuloy. Ngayon, yung second usap namin, yun ay natuloy na pagpilitan ko na kasi na na rin ako dahil ang tagal ko na rin ginakapag-motor. Na-miss ko rin mag-motor. So, napasok ko siya. Tapos, pag-down ako. So, ngayon, syempre, hindi naman sa pero given, di ba? Yun nga, naayos niya na yung motor, so may mga naayos na siya. Wala akong not against the, yung shop na gumagawa ng motor. Hindi ko pa alam kasi hindi pa siya tapos, pero sa kanya, hindi naman para tirahin ko yung shop, diba? Pero yun, so napasok ko na. Ngayon, medyo nagka-problema ako kasi kakatapos lang ng Christmas noon, papasok ko, mag-New Year. So medyo nagkaroon ako ng problema, tapos family things, tapos nagkaroon pa yung nasira pa yung phone ko, so walang makakontak sa akin. Ngayon, in short, natagalan siya dahil nakupis na yung first down payment ko. Naulit na set ng, syempre, kailangan nyo na ulit ng reload para makagawa yung motor. So, kailangan ko padala. So, yun. Gusto ko lang, ang hassle kasi sa ganyan like, so all I explain is, hindi lahat ng taong mahilig sa kotse or mahilig ng setup, mahilig sa motor, hindi lahat hindi lahat well-equipped. Well-equipped kumbaga sa is hindi palagi may baon. Like, ako, tulad ko, hindi naman palagi may baon, pero yun at the same time, medyo rin tayo, like, out of budget, pero nga kasi syempre, hihilig tayo sa ganun yan. Ako pa naman din, may ugali pa naman din ako na pag meron akong gustong gawin sa kotse or sa motor, kung ano man yung nasa utak ko, gusto ko matapos ka agad. Hindi ko kaya yung katulad ng ginagawa ng Mike. Si Mike kasi is mahilig siya sa old school, di ba, pare? Oo. Mahilig ka sa mga restore. Ayun, isa pa, hindi gaya niya ako mag-old school. Tapos ang problema ko naman kasi is, syempre, pag sa old school, pag sinabi mo old school kasi, mga mga collectors, di ba, parang, syempre, as much as possible, kailangan OEM. So, hindi mo kailangan siya. So, kailangan mag-original ka, di ba, pare? Oo. Siyempre, pagka mga ganong classic na, kailangan i-restore mo siya ng factory setting as much as possible hanggat kaya. Kasi, hindi naman siya yung katulad ng modelo na pwedeng although syempre kanya-kanyang naman, pero syempre pagka ang maganda classic nga so ibabalik mo yung classic look niya, hindi mo siya para kunyari old school tapos lagyan mo ng mga T37, di ba, mga ganong mags, hindi naman siya bagay padi. So kailangan marami kang contact, pati yung kumbaga yung resources mo dapat medyo kumbaga yun nga maganda-ganda yung yung network mo, kailangan marami kang kakilala. Unang-una, mahal-mahal mag-restore ng old school. So, kailangan marami ka talagang kakilala as much as possible para makakapag-canvas ka ng
ng saktong presyo kung ano yung hanggat kaya mo makukuha mong mura. Ayun ang ano doon. And pinaka-importante, men, kailangan mahaba yung pasensya mo and yung PC mo, bro. Kasi, kaya nga, di ba, nung pinag-usapan natin, kaya na yung last tambay ko sa shop mo, yung tumambay tayo sa QC, sa karera, di ba? Di ba, pinag-usapan natin yung, di ba, habang nililis mo yung coach mo. Hindi ko kaya yung ginagawa mo na, kaya na-order ako ng pyesa dito, tapos hintay ako ng matagal. Hindi ko kaya yung Oo. Hindi kasi ako yung, hindi ko kaya yung, ako yung titita ko ng pag-build. Hindi ko kaya maghintay. Alam mo yung wala akong patience para dun sa, nakakapaghintay ako kasi syempre it takes time to build a car. Pero sabihin mo na years, like ikaw, di ba umabot ng taon na yung ng kotse ba? Tayo na men, ang tagal na natin magkakilala hanggang nung old school mo, puta, nasa ano pa rin. Break in pa rin. Hindi na natapos yung break in. Diba? O yan, pare. Hindi ko naman kasi nagagamit talaga. Hindi, naka-stock lang siya the whole time. Kumbaga garage queen nga. Pero yun nga, isa kasi, hindi ko kaya yung ginagawa mo na paunti-unti. Alam mo yun, parang masyadong na-excite kasi. Hindi ako mapakali pag Ligos. Alam mo yun, hindi ko nakikita or hindi ko nakikipagpapos yung gusto ko nga. Oo. As much as possible, syempre gusto ko siya ma-enjoy. Ikaw kasi tayo na, dahil namang kotse eh. Dahil sa'yo, tampak ka, may baka pang nagamit, dahil mo nakatampak na sa sakyan. Rich kid ka kasi. Hindi naman. Ikaw yung rich kid, ikaw nga si Boss Gary eh. Wala. Boss Mike ka nga eh, pati Mike nga eh. So, ayun. So, going back, ano nangyari doon sa motor mo, yun yung gusto kong malaman. Yun ang pinakamagandang tanong doon. Pero bago mo sagutin yan, buddy, yung mga magko-comment sa video natin na to, meron tayong libreng Vanitech sticker. Ha? Mag-comment lang kayo tapos i-share nyo tsaka i-like nyo yung YouTube channel namin. Yan. Subscribe na rin kayo. Meron ka ring YouTube, di ba, bro? Sorry, yes. YouTube. Kailangan social tayo. Nag-ganyo mo rin ako. So, nag-ano rin ako na YouTube. Meron pa lang ako isang video. Tinatry ko pang humanap ng time para makapag almost daily upload. Hanggat sumahari makapag-upload as much as possible. Kaya nga, sayang. Sana sumama ka bukas work in progress din. Sana nga sumama ka bukas para meron ka na namang content. Anak ka ng potato chips pa di. Pare, alam mo naman, kailangan natin yung top-bike muna. So, masamang tao ka ba? Ha? Masamang tao ka ba? Ba't kailangan magpakabait? Wala naman kasing pare. Wala namang perfectong tao. Hindi kasi, Boss Gary, kinakalawang na yung mo dito, Boss Gary. Pero nakita nyo naman, may bubong naman kami dito. Iniingatan namin yung motor mo, Boss Gary. Ay, gets ko rin naman. Kasi syempre nga naman, nakaka-take din naman ng space eh. So, nagkaroon din kasi talaga ng problema dahil yung phone ko nga nasira. Tapos tayo nakasama ka nasira yung phone ko. So, hindi ako nakapag-reply agad. Pero okay na, nakapag-usap na kami. Patry kong makapag ulit ng budget para matapos na yung build. Although, hindi pa siya yung talagang tapos. Okay na yung magiging okay takbo na sa takbo and every performance and everything. Pero yung itsura na hindi pa rin tapos. So, working in progress pa rin siya. So, hintayin na yun. Pag natapos yun, isip ako yung PCX ni Mike. Hindi mo kaya, bro. Pag lumabas yun, pag ginage natin at natalo ko, pagagawa ko agad yung motor ko, padi. Bro, nung umakyat nga tayo ng Marilaki, bro, naiiwan ka pa ahon. Partida lang. Nga stuck pa yun eh. Pero nung nagkarga ako ng konti, medyo ginalaw ko yung panggilid niya, medyo tumuli, hindi ka na umaabot. Tsaka partida nun, Boss Gary, ang partida kasi noon, dalawa kami nakasakay. Ang bigat ng motor ko, may top box pa ako. Lighten yung sayo, ikaw lang yung mabigat. Oh. Una hindi lighten yung motor ko. Boss Gary, wasak-wasak na nga yung mga fairings mo. Tapos,
halos kalansay na yung motor mo. Kargadong-kargado pa. From panggilid to engine. Ano ka ba? Hello, mo ba ako, Boss Gary? Para namang hindi ka nagsisircuit dun, pare. Siyempre, ginaano natin yung auto dun sa timbang. Oo nga, hindi, yun na nga eh. Same concept lang rin yan sa... Same concept nga lang rin yan sa sasakyan eh. Kung hubad, as in walang laman, one-seater ka lang, magaan na. Pero another big factor is yung stock weight ng sasakyan, o sabihin na natin yung stock weight ng motor, ang layo ng PCX kasi hindi ko alam kung anong tawag doon sa PCX eh, pero medyo parang hindi ko alam pero parang maxi scoot na kasi siya. Yung sa'yo kasi manipis pa yun, magaan yun, kaya kahit tignan mo na lang doon sa registro, iba yung net weight ng net weight ko sa motor mo. Kumbaga sa auto, naka-SR ka, naka-EG ako. Oo. So, ayun. Okay naman siya. So, update ko, Beber, pagkatapos yung motor. Ulitin ko lang ulit. Not against the sa mechanic. Ay! Wala namang ano yun. Ano? Sayang eh, konti na lang eh. Baka may makuha akong 500. May 50 ka raw ba? Wala. Ano sabi mo, Boss Gary? Sorry. Sabi ko nga, so, inuulit ko lang, not against the builder, wala naman akong masamang ganun sa gumagawa. Akala ko sabi mo, susunogin mo yung ano. Nagkaroon lang ng miscommunication. Yun lang. Pinagdadasal ko lang na sana paglabas maayos para yun, isa pa yun. Ikaw, meron kang shop, di ba? You have our shop, body paint and ano, di ba? Siyempre, di ba, hanggang maaari, hindi natin yung pangalan ng shop mo and siyempre yung reputation, di ba? Oo naman. Siyempre, gusto mo lagi magaganda yung ano sa'yo, di ba? Feedback, so, tsaka siyempre lahat ng lumalabas kailangan quality. Di ba? So, yun nga, sa ganun, di ba, siyempre, hindi naman natin may iwasan ng mga like yung mga mga customer na alam mo na mamadali and gusto matapos agad, di ba? So, paano mo paano mo in-explain sa kanila yung mga ganung bagay na it takes time to Actually, yan ang isa sa pinakamahirap na tanong eh. Kasi, katulad nga ngayon, meron akong kliyente. Ilang beses na kami nag-usap doon sa due date. Kasi mako-compromise nga eh. Kasi ang sinasabi ko, like for example, doon sa ginagawa namin sa kotse niya, which is full body wash over, meron tamang curing time. Actually, maraming shops dyan nag-offer 1 week to 2 weeks. Pero syempre sa amin iba, hindi naman pare-pareho lahat ng shop. And pangalawa, ang nilamang ko kasi doon, sumusunod kami ng tamang process. Ngayon, nag-usap kami, since nagmamadali nga siya, sabi ko, pwede ko i-release yung sasakyan niya. Kung kailangan niyang gamitin yung sasakyan niya, pwede naman hanggang lang, which is lagi ko namang ginagawa yun sa mga clients ko na nagmamadali. Re-release ko nang hindi pa naka-buff, hindi pa nakaliha kasi kailangan mag-cure pa ng maigi yung paint. So okay, nagkausap na kami, umokay siya, tapos nagbago siya ng isip, hindi na raw muna niya, sige, para dire-diretso buff na. Tapos ngayon, na nangyari, yun yung usapan namin, tapos recently nagkausap ulit kami, iba na naman, kailangan na naman raw niya yung sasakyan. So yun yung medyo mga mahirap explain na clients eh. Kumbaga, kailangan explain ng todo-todo talaga. Yun naman nga yung sabi ko. Actually, minsan, pwede rin naman, pero ine-explain ko kasi yung consequences eh. Sinasabi ko nga, sige, kunyari, babuff namin ng ano yan, pero siyempre, ayaw mo rin maano yung shop ko, diba? Mako-compromise eh. Yung blowback kasi sa'yo, I mean, okay lang sa may-ari na minsan kasi may mga okay lang sige, pag bumalik, pag may na-damage, balik ko. Or pag may di ba? Meron kasi customer na okay lang sa ganun eh.
Pero syempre, yung iba, pag nalaman nila yung gano'n, may backshot. Diba, syempre, yung ibang tao na paisip, syempre, di ba? Oo. Na, may backshot yun, so parang hindi sila maganda gumawa. Pero hindi naman nila totally alam na, minsan talaga, may mga customer lang talaga na, alam mo, mamadali. Syempre, Actually, ano yan eh. Kotse kasi yung kabuhayan nila. Oo. Hindi, actually naman, minsan nga, kasi kahit pa sabihin mong kasa yan sa ibang bansa, kahit sabihin mong tamang way, meron pa rin mga times na syempre, hindi naman perfect yung, wala namang, kumbaga there's no such thing as perfect. Meron nga brand new, meron na kagad kalawang eh. Actually, yung sasakyan ko, pagkakuha ko nga, brand new yun ha. Meron ng kalawang sa may bubong. So, yun nga yung iniiwasan natin eh. So, kumbaga, diba, wala namang kumbaga perfect, pero mas lalo na kung mamadaliin mo, tapos ikaw pa yung magbibigay nung due date and everything, kumbaga ikaw yung magde-decide, less experienced ka naman eh. Kumbaga kami yung mas marami experience eh. Syempre kami yung gumagawa, marami kaming clients na ganun. Yun yung pinag-uusapan kasi doon eh. Kaya as much as possible, gusto ko hanggat maaari talaga, bago lumabas, talagang okay na okay yung sasakyan. Diba? Actually, ako nga, kung tutuusin halos hindi nga ako naniningil ng down eh. Kung tutuusin, mas gugustuhin kong tapusin kagad para makuha ko yung pera. Pero hindi. Ang after ko pa rin is quality pa rin. Yung pinag-uusapan dun. So, para sa mga para sa mga Honda boys natin dyan, di ba? Sakit ng Honda, yung bubong. Oo. Bro, sakit ng Honda yun, man. Kahit sa akin, quarter panel. Diba? Sakit ng Honda yun. May mga ganun talagang, hindi talaga makukuha yung perfect. Yung mga sakit, hindi ba talaga magkakaroon ng different. So, nga pala, man. Diba, recently, ewan ko very recently, diba, tumambay tayo. Ano ba sasabi mo sa sa racing scene ngayon compared to before, yung tayo, yung ikaw, mas matagal ka kasi sa akin. Saglit lang ako, pero diba, nakabutan ko yung era na, parang, ewan ko ako kasi parang tigin ko yung pumunta tayo tumambay tayo so ngayon, think sa hindi ko, basta dito sa north yun eh, parang Fairview ata yun or something. Ako ewan ko pero para sa akin lang parang ang na lang hindi na gano'n ka like na yung racing scene today kung i-compare mo before kasi bro, dati like yung mga makapagal days, diba, parang pupunta ka ng 11, dami na nagsasounds, dami na katambay, kabilaan, petrol, shit. Oo. Parang lumiit na yung sobra. Hindi, feeling ko dahil sa yung bagong batas nga na yung drag racing something na law. Which is, may fine na kasi na 500k. Tapos yun nga, yung masasabi dun sa tambay, parang para sa akin lame. Siyempre, kung i-compare ko doon sa tambay before. Kasi more on testing lang sila. Wala namang pusta. Pangalawa, sobrang wala lang. Testing. Puro testing. Sa akin lang yung opinion ko lang yun. Kasi iba yung before talagang pag sinabing karera, tsaka may pusta talaga, which is yun naman yung point nun eh. Sayang kasi para sa akin, yung kinakarga mo doon sa kotse mo, syempre yung wear and tear, hindi mo naman maiiwasan yun. Kung magastos ka na malaki, tapos testing lang, wala namang, alam mo yun, malas mo syempre pag talo ka, pero pag panalo ka, medyo fulfilling rin yun. At the same time, ramdam mo yung gastos mo kaysa sa gumagastos ka, nagpapalakas ka ng kotse. Tapos testing lang. Di sana nag-simulator ka na lang. Wait lang guys. Hindi namin encourage yung gumawa kayo ng illegal street racing. Drag racing, illegal street racing is pinagbabawal. So, may mga consequences. Siyempre, pwede kang mahuli, pwede kang ma-fine, pwede ma-impound yung kotse mo.
ito kasi like, ito pinag-uusapan namin is yung mga hilig namin, yung mga, kung ano yung mga tingin namin sa car scene ngayon and before. Hindi namin kayo hindan na safe racing is maangas or something. Pero syempre kami, yung time na yun, hilig talaga namin eh. Pero kahit alam namin na awal, yun nga lang talaga, may mga consequences. Pero hindi namin kayo hindan sa still... Well, actually, padi, bawal naman talaga siya even before pa. Pero kasi, ang point kasi doon, I don't know, hindi ko naman rin sigurado. Pero kasi wala pang law talaga, which is, pag may batas, ibig sabihin talaga na bawal. Pero mali pa rin talaga nga yung ginagawa natin before. Pero yun yung, kumbaga, yun yung tatawagin mo. Pero yun kasi, yung hilig talaga eh. So, doon tayo kasi hindi naman accessible yung Clark or yung BRC weekly. Kasi sobrang hilig mo, syempre kung ano yung... Kailan naman tayo yung mga racetracks. Plus yun nga, para dun sa mga tao na nag-build ng kotse, syempre pag sa racetrack kasi wala namang hindi naman ganun kalaki yung cash price. Ito alam. If pag pera sa pera yung pag-uusapan, minsan mas more on gas, puro labas eh. Kasi syempre kailangan ng mekaniko mo may kasama, patulong. Tapos syempre yung product, ayun na nga. Para saan mo. Imbis na pamusta mo na yun eh, no? Diba? Tapos masiraan ka pa ng kotse, so gastos pa rin. Syempre yung mga syempre tayo, naman tayo gusto natin yung syempre medyo may naman ang konti, diba? Medyo may pang sustento dun sa hobby na yun. Oo naman. And ako para sa akin, kasi talaga yung trail ng karera sa kalsada para sa akin lang sobrang sarap ng trail ng pag sa kalsada sa racetrack. Pag sa racetrack kasi sobrang restricted. Saka parang strictly racing, wala yung vibe na mga tao. Yan eh, nakuha yan eh. Hindi naman lahat na nakatambay doon kumakarera eh. May iba. Car show ng kotse. Inspired by Fast and Furious, bro. Yung puno yung kalye ng mga tao na sasakyan. Sa racetrack kasi, di ba, syempre, hintayin mo sabihin ng ikaw na. Diba, parang you're in line, you're waiting. Although, okay siya kasi syempre, para sa akin, pa rin yung thrill. Mas masaya. Masaya talaga, malayo yung racing scene before. Actually, may mga nakausap akong mga tropa na mga veterans na nangangarera. Wala na nga, hindi na rin sila masyado sobra nakakamiss yung karera talaga dati. Kaso, yung ngayon, parang wala. Although, yun na nga, actually, ngayon, wala na rin naman akong panakbo eh. Pero kung mabibigyan ng chance, kung meron man magpapabitaw, gusto ko rin sana i-try ulit, diba? Baka kinakalawang na tayo. Narinig nyo na dito. Sino man yung mga willing dyan na magpa-drive? Nakangati yung si Boss Mike to. Kaya nga eh. Nakakamiss kasi. Kotse lang ang kailangan na. Oo. Siyempre pero kahit... nakakamiss din, no? Oo, nakakamiss sobra. Tsaka lagi yun yung iniintay ko sa loob na isang linggo, yung Wednesday, Friday, tsaka Saturday. Yung Wednesday, sobrang bihira, pero may chances pa rin na may natutuloy, lalo na yung mga talagang legit na kumbaga dati kasi meron mga group chat kami na para wala masyadong tao, para tayo lang, ganito, ganyan. Kaya... Actually, may ka dyan, dati, kung pa yung karera, mainit pa yung karera, may kotse pa ako, na pangtambay. Rin, yung mga time na hindi ako lumalabas, hindi ako pumupunta sa gimigan,
umiinom. Alam mo yun, like yung Friday, Saturday, nakalaan ko sa kotse. Nung nawala yun, parang feeling ko mas lalong, ewan ko medyo parang nawalan ako ng leash. So parang medyo naging wild ako ng konti. Siyempre, iba na yung scene na like, yung Friday, Saturday dito sa inuman na. Siyempre, minsan, inuman, hindi mo masasabi, minsan, siyempre, lasing ka na, kasama away, kasama away. Yung ganun ba? Ikaw lang yun, ako hindi. Lahat naman pinagsasabay-sabay ko dati, pero walang away, bro. Well, ako kasi dati, doon na talaga ako, Friday, Saturday. Good boy ako eh. Okay lang ako nakakatambay ako doon hanggang umalis. Masaya na ako ngayon doon. Masaya nga talaga dati. Lahat ng pero mo, dadayo ka pa ng Makapagal, dayo ka ng Molino, dayo ka ng Salawag, dayo ka ng kung saan, dayo ka ng Mindanao mga Regalado, Marcos. Ngayon, wala. As in, parang... Pero balita ko naman, meron pa paunti-unti. Pero sobrang wala, hindi na... Kahit yung huling punta natin doon, bro, sobrang layo talaga. Sobrang... Ikaw kasi, tulad mo, marami kang club, marami kang nasalihan, di ba? Member ka sa halos lahat yata ng club, member ka. Dati, kasi halos lahat talaga, mga kung ano-anong grupo. May tanong ako. Ano yun? Para sa taong, para pag sa akin lang, siyempre mas matagal ka sa akin. Pero siyempre masasabi ko na kumbaga sa is parang coach ka na rin sa car scene. Paano ano yun, bigla na lang walang ka na lang ng gana or talagang dahil din talaga sa scene, kunti na nag-tie down, kaya nag-tie down ka na rin or yun, dahil doon actually talaga yung kotse ko nga before, kung kailan ako nagpapalit na ng mga internals, etc. Doon ako hindi naman nakatakbo kasi hindi ko na nagamit ng kasi nga sobrang bihira na yung tapos katulad doon kunyari yung sa Makapagal. Wala na yung Makapagal noon kasi kaya natatandaan ko noon puro Molino na yung takbo namin eh. Kasi talagang hinuhuli na eh. Kahit sa may HK wala na. Kaya parang yun yung nakakainayang na hindi ko na testing yung auto ng kumbaga kargado na siya. Kasi parang sobrang nawala ka na lang ng gana. Oo, nawala na ako ng gana noon. Kasi sa pagkakaalala ko, sa pagkakaalam ko before, sobrang active mo sa mga ganyan. Sobra talaga. Ikaw pa nga yata ikaw pa yata kumbaga sa restaurant, ikaw nagpupukas ng... Ay, syempre. Early bird ako lagi doon. Tapos minsan, hindi naman sa pinagyayabang ko pero talagang marami nakakaalam nun na minsan puro tambay pa lang kaya nagsisimula yung karera doon. Nagsiset na ako or minsan naghahamon na rin ako lalo na minsan pagka may dayo para may mapanood na takbo. Syempre yun naman yung gusto ng lahat and yun nga, syempre. Actually hindi. Yung time na may kotse ako, gusto ko tumakbo. Hindi yung manood na takbo. Yun nga. Yun nga yung sinasabi ko Yun yung sinasabi ko Parang, syempre, minsan nagkakahiyaan kasi, diba? Oo, hindi ako. Upal ako dati. So, yung mga makakaalala sa akin, alam mo naman siguro yun ko. Oo, pag dumadating kayo dun, talagang hinahamon ko kayo kasi alam kong mga big time Siyempre, gigita ng pera. Alam mo yun? Nasa loob. Sa loob ng kotse at mismo. So, ayun. Para sa next question ko, pare. Yung time na nasa paano ka mahilig sa old school? Talaga bang hilig mo na talaga yung old school before ka nag-Honda or hindi bro, ano yun
since yung mga old schooler nga rin kasi, yung mga, paano ba sasabihin, yung mga matatanda, ano yun? Oo, kasi karamihan ng mga siyempre, pag sinabi mo old school, yung mga mahilig yung matatanda eh. Oo. Kaya nga nagulat ako, parang, tawang ko kasi siguro, hindi yun yung circle ko, pero syempre, ikaw lang yung kilala ko na kasi yung mga pinakilala mo sa akin, sa car show, sa pinakilala mo sa akin, isa pa sa ibang lista na old school din. Oo. Parang ang layo masyadong. Malayo talaga. Kahit naman, yun nga eh. Kahit naman si Tito Manny, sinabi niya rin sa akin talaga na, although alam naman din nung lahat na ako talaga yung pinakabata na ano dun sa old school. Pero kumbaga, ano-ano lang kami dahil sa Makabagal. Siyempre, may liga sa karera. Tapos nakikita nila lagi akong tumatakbo hanggang sa naging tropa ko na sila. Kaya nga kung mapapansin mo dati, usually, yung mga nakatambay nandito banda sa treats sa may Petron or nasa Shell. Yung kotse ko, lagi ako, it's either nandun ako sa loob ng old school or nakabalagbag dun sa may labas ng parkingan ng mga old school. Sa may Michelin kayo. Sa may Michelin, oo. Minsan nakaano doon. Hanggang sa naging tropa ko nga sila. Tapos sama-sama. Dati wala pa naman ako old school talaga. Tapos, kumbaga doon ako nainganyo kasi syempre, tinan mo to, ganyan-ganyan. Medyo inaano nila ako eh. Parang ini-educate nila ako tungkol sa old school. Hanggang sa one day, nag-decide ako na... Nauna ka muna mag-Honda bago ka na... Oo. Honda muna talaga, bro. Honda talaga. Kumbaga, very ano ako sa Honda eh. Tapos, eventually, parang, mas okay itong... Hindi naman mas okay, pero iba yung feeling kasi para sa akin na lahat kasi... Sa age ko halos lahat kasi puro naka-Honda eh. Which is yun na yung... pinakamadaling bilhin na sasakyan, setupan. Parang medyo nakaka-challenge mag-old school, lalo na yung andyan yung tirik, andyan yung, alam mo yun, kung ano-anong sira. Tapos, ang sarap sa feeling na pag naka-old school ka, sobrang bihira kami makakasabay na old school eh. Kaya talagang, kumbaga, head turner ka eh. Makakasabay mo, puro modelo eh. Yun. Yun nga lang, yung mga ka-age ko, bro, sinasabihan akong bulok yung sasakyan ko, hindi nila naiintindihan. Saka akala nila biro mag-old school, akala nila mura lang, di ba? Totoo yan, guys. Actually, isa na ako sa mga nagsasabi niyan. Kasi, syempre, ako nga, kasi nga, hindi ko rin talaga like hilig ng old school. Pero, recently, medyo na ano sa old school. Kasi, yun nga, kasi dahil kay Mike, ko rin siya kasama. And same time, parang, alam mo yun, may mga ano rin kasi na, pero yun nga lang talaga, hindi ko lang talaga kaya yung patient ng pag-build ng old school. Kasi nga, diba, pag sinabi mo old school, kailangan purist ka eh. Hindi ka pwedeng mag-old school. Pwede naman, kasi nasa sayo yun. Pero syempre, sasayangin mo din. Tsaka most of the time, bro, pag sinabi mo kasing old school, meron ka talaga yung pagagawa. Unlike sa, kahit sabi mong second hand na medyo modelo, minsan swerte mo bago masira yan. Although, pag sinabi mong second hand, may kasama talagang sira yan. Pero pag medyo modelo, medyo matagal yan. Ang old school minsan, kahit kakabili mo lang, or kunyari, kakagawa mo lang, alam mo yun yung masarap na feeling doon eh, yung nasisira siya. Masakit sa bulsa, pero yun yung masarap na feeling kasi in a way, natututo kang, hindi yung gamit ka lang ng gamit, pero natututo ka, ganito pala to nasira, ganito pala to gawin. Yun ang masaya dun sa pag-old school. Kwento ko lang, yun nga yung panahon, yung time na medyo na-inganit din ako is yung tumambay tayo sa karera. Alam mo yung old school mo, diba, yung Toyota. Wala lang, amazed lang ako kasi noong una, syempre, noong una yung kotse mo may pops and banks. Ayun. Also, di ba? Oo. Tapos, ang ganda ng tintake. Ang ganda. Guys, nung una, bago yung time na hindi pa ako masyado, lagi ko sinasabi si Coach yung pasabugin sa pelikula ni FPJ, di ba? Lagi ko pang asar doon eh. Pero, nung medyo tumagal-tagal, tapos yung
Kasi, di ba, ang tagal nakatampak ng kotse mo, tapos labangga, kaya mo siya naalis dun sa pwesto, kaya mo siya nagamit, Oo. at na bigyan ng pansin ulit. Ngayon, nung mga time na, syempre, nakita ko ng pumatakbo siya, alam mo yun, parang na-amaze ako, tsaka, alam mo yun, parang nagandahan. So, like legit, nagandahan ako sa kanya, kasi sinasabi ko naman sa'yo. Wala akong hilig sa old school, di ba? Pero puta na, umupo ako dun sa loob ng coach mo, nakita ko siyang tumakbo, tapos, yun nga, may pops and bangs, alam mo yun, so parang, mas ang ganda ng tinte, ang ganda ng pintura, makinis, lahat, kung sa ano, maganda yung pagkakabuild, like, kasi like, meron kasi mga people na alam nila is to, like, customize, like, making mga wild shit, like, makina, ganyan. Hindi nila na-appreciate. Like ako, hindi ko na-appreciate stock. Diba? Yung stock na, like, alam mo yan, OEM, like, with all original, yung mga restore. Ngayon, recently, na na-appreciate ko siya. Kasi yung sa'yo, medyo, restore, pero at the same time, medyo may, kung sa naitama mo rin sa entertainment, kung sa may sounds, di ba? May sound mo, boses mo, tapos, and di ba, nakwento mo rin na hindi yung makina talaga ng original dun sa kotse niyo. Kaya medyo, basta, at the same time, medyo custom, pero, alam mo, nandun pa rin yung pagka original, kumbaga sa is, pag binenta mo nandun pa rin yung pressure, hindi pa siya ganun kababoy na. Oo naman, tsaka ang pinakamaganda kasi doon, bro, hindi naman sa inaano ko yung mga naka-Honda or kahit sabihin natin ibang modelo na lang, compare mo. Pag tumabi ka sa ibang modelo, syempre kakaiba pa rin yun. Pero meron nga, may mga sinasabi nga ako na akala nila, lang yung parang basta-basta lang. Ito man yung, di ba, nung tumambay tayo, di ba, nakapakata yung kotse mo sa harap ng auto. Oh. May mga dumating na bata, naka-uli green na Mitsubishi ba? Oo. Kaya imagine mo yun na mas tatasada yun, parang anak na natin lumalabas yun. Kumbaga sa age gap, di ba? Parang anak na natin yun . Sila na yung mga new ngayon. Pero puta na, appreciate nila yung old school value. Oo. Yun yung isang pero naalala mo bro yung nasa simbahan tayo, meron naka M3 ata na yung BM na puti, yung matandang lalaki na. Diba? Solid na solid siya dun sa auto. Ayun, sa pa yun. Tana, walang age na pinipili. Ikaw, di ba, bata ka, mahilig ka sa old school. Meron din naman mga matatanda na, tulad ng Ito, may nakita ako sa Facebook. May nakita ako matanda, pare. Like, siguro mga 60, 70 na. Pare, bumibili siya ng bagong Type R. Bagong Type R ngayon. Actually, nung pandemic, naging crazy yan . Yung mga naka-supercars, actually, may tropa nga tayo isang ganun, di ba? Lahat sila nagbibili naman ng mga SI. Kanya-kanyang hilig . Kumbaga, nandun na sila supercar na gamit nila, tapos bibili sila SIR, alam mo yun? Kanya-kanyang trip talaga. Talaga hindi pa rin talaga mawawala yung pagka tumaan ka sa point na gano'n, kahit na anong mangyari, magkaroon ka ng Ferrari or anong mga maganda ko, babalikat mo pa rin yan. Kasi talaga yung hilig mo. Ford. Maganda sa car community. Walang pinipiling dad, walang age limit pa. Saka, yun nga, hindi naman sa pero syempre lahat tayo may kanya-kanya we have our own ways, like kung paano natin express kung pag-set up natin sa kotse. Ikaw, gusto mo yung ganyan, yung purist ka. Ako, gusto ko yung medyo wild build, like puta ng mga lowered, taan engine swap, mga ganyan, may ito ganyan. Kaya kumatok yung kotse mong isa sobrang sagad Ako hindi ako talaga fan ng ganon kasi racing Pero ikaw, racing tsaka forma. Ako kasi parang actually panglahatan ako actually. Mahilig din ako sa US. Actually, may JDM pare, pero
na-appreciate ko rin yung mga muscle car, mga American cars. Ako rin, US gusto ko. Although meron akong, may JDM ako, tsaka... Galit na galit ka sa drag D. Ako medyo na-appreciate. Hindi naman ako galit sa drag D, bro. Parang hindi ko lang ma-appreciate. Pero yun nga, kasi katulad doon sabi ko, kanya-kanyang trip. Parang sa akin kasi maganda pag racing, sedan, bro. Gas. Or pwede rin, may nakikita na akong video ng mga sedan na, yung may nakita ako the other day, Galant na GTI, naka-diesel. May Civic na kinargahan nila ng diesel engine. Sana kung ganun, para sa akin medyo okay. Videos na naka-K-series. Videos na naka-K-series na. Pero yun nga, kasi nga, may kanya-kanya talaga tayong kanya-kanya tayong setup, kanya-kanya tayong ang lang dun is, ang hassle lang kasi meron tayo. Minsan hindi rin tayo nakasundo sa setup, pero yun nga, hindi rin tayo, pero ang hassle lang dun is, minsan kasi may iba na, alam mo yun, parang ang hilig pa nila man trash talk na hindi nakakaasar eh. Kaya trash talk sila sa build ng ibang tao, tapos puro tayo, pag tinignan mo yung build nila lagi. Saka nakakita ng Mitsubishi na nakaspool na eh. No. Meron na ako nakita nun, bro. Sabi niya, Mitsubishi tapos tayo nakaspool na sticker. Tayo na Honda, nakarally ka. Ang dami-dami. Uso yan before sa ewan ko ba kung anong page yun. Pero, well, siguro depende kasi meron ako kakilala dati naka-Honda sa tropa namin. Tapos naka-Evo engine, naka-63T, 93T ata o 63T. Tapos yung sa kaibigan ko naman, mahilig sa Mitsu. Although hindi ko siya sobrang close pero builder yun. Hyundai Getz, nilagyan niya na 63T ata. Tulid rin, bro. Kapanahonan natin yun sa Makapagal, meron siya nun. Hyundai, tapos saka ang lupit manakbo nun, bro. Sobrang lupit manakbo. Yung mga scene natin sa Okotsu yun, medyo mas more on supercar, GTR, more on ganun. Dati talaga mga appreciate ko kasi mga field dati talaga tayo pag pumunta ka ng car show, di ba? Puro supercar na yung nasa car show, wala na halos like field talaga na talagang from the scratch. Actually, yun na nga lang puro ganun. Although maganda rin naman, medyo pleasing sa mata, pero iba yung pero, yung... Para sila magreklamo, makakita ka ng magandang Lambo para hindi ka palagi nakakita ng mga ganun. Kaso nga lang, car show, kaya nga naging car show di ba? Para it's about build, kung paano mo pinil yung sasakyan. Hindi yung paano lumabas niya doon sa kaasa. Parang yung car show natin yun, parang bumili ka ng brand new, pwede mo yung car show. Kaya nga. Yun yung hassle. Natatapunan yung mga taong talagang mahilig sa build, talagang tataya. Ayun nga, kaya nga sana mabalik yung... Pero kasi, ewan ko, kasi kung sa Honda naman, as much as possible, kung yung mga SIR, usually, ang build mo lang naman talaga dun is yung engine. Pero anything na from the exterior, medyo... Dami na gumawa. Siguro, ang magagawa mo lang sa SIR, yung mga carbon-carbon, tapos palit ka ng bumper, kumbaga may susundan kang theme. Kunyari, gusto mo Ayun nga, paano mo na lang siya i-build? May na rin kasi yun na lang yung usual Pero usual na setup kasi ng mga ganyan, usually BBYS bumper mo. Pag mga FD, yung mga Mugen, yung mga ganun-ganun lang. Pero dadaanan mo lang talaga siya sa bagay, ikikits mo. Yung iba, may mga, kasi katulad SR, hindi naman maganda i-kits yun Pero dadaanin mo lang sa ganun, magandang paint, tindig. Kasi mas wild yung setup before dahil nga sa Fast and Furious diba? Kasi sobrang extreme ng mga wing nung mga nila. Tapos yung mga hatchback, ang
kukulit ng mga bumper sa harap. Pero ngayon kasi pasimplihan nga eh. Ako dati nag-kits rin ako, 'di ba? Naalala mo. Ngayon, yung kotse mo nga yung wala, hindi ko palaging maano eh. Feeling ko dalawa eh. Tayo either nakaputing mags, nakaitim na mags, naka-tint, walang tint, nakapaklat. Puta na, ang daming version ng kotse mo. stock bumpers, naka-kits, Nakakit, tapos minsan naman, kubad-ubad. naka-ram air, walang ram air. Ilang daming version yung kotse mo. So, ayun guys, para sa mga viewers, ito yung itong topic namin kasi sa racing scene. Para dun sa mga medyo na ine-express lang namin yung yung pinagbago ng racing scene. No offense dun sa mga nagkakarera ngayon. Kung yun yung trip nyo, kumbaga na-compare lang naman namin. Siyempre, yun yung naabutan namin sa nakita namin from the last time na tumambay kami. Pero, wala naman kaming masamang... For us, wala naman masamang build. Kasi unang-una pera naman yan. Hindi naman namin pera yung inigasos. Pangalawa, kung saan kayo masaya, ulang. Pero yun nga, guys, paalala lang, syempre kailangan safe tayo kung gagawa kayo ng illegal street racing or drag racing sa kalsada. Kailangan safe. Huwag tayong huwag tayo magdamay ng iba. Diba sa ingatan natin 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 last week, diba, may motor, bukas yung ganto nyo. Bro, ulat nun tangin na testing lang yun, pare. Imagine, buti sana kung nanalo siya, tapos sumemplang siya. Huwag naman hindi mo sinasabi na sumemplang, pero diba? Kung may pusta yun, medyo masarap-sarap alam mo, hospital ka. Kaso nangyari gastos. Pero yun nga, hindi naman namin hihingaan na lahat. Kasi unang-una sugal yun. Pangalawa, bawal. Pero yun nga, like sinasabi lang namin yung talagang yung nasa isip namin kung bakit kami. Tsaka safety first. Makakataw siya dun sa may bandang pa-sidewalk na eh. May mga kotse nandun sa gilid, diba? Medyo unsafe na yun. Pabalik na siya. Pabalik na siya na dali. Kaya nga. Testing niya, okay. Diba, nakita pa natin eh. Tapos yung pabalik, paano na siya, doon pa siya na-accident. Pero yun ang pinakamahirap sa motor. Sabi ko nga sa'yo eh. Sobrang bata ako pa noon nakakita ako naputol yung paa. Sa Makapagal, may tumesting dalawa. Tatrahan ka na sila. May U-turn dun sa may Makapagal. May U-turn. Tapos tumahan ka na silang dalawa. Binangga niya yung U-turn. Ayun, putol talaga yung paa niya, bro. Kaya medyo nakakatakot yung isa pa yun, konting consideration para sa mga nagmumotor. Kasi kami nagmumotor din naman kami dalawa ni Patimay. Lang namin is, pag gano'n, tapos gumagawa kayo ng kakarera kayo sa kalsada, medyo, lang tayo ng konti. Kasi minsan, karamihan sa mga yung nagmumotor, minsan sila pa yung sila pa yung, parang feeling nila sila pa yung matapang na gumagawa na nga sila ng mali. Sila pa yung hindi sila magbigay or sa kotse, pare, pag may tumatrang ka ng kotse, pag marami ng kotse sa likod, tumatabi, di ba? Pinakukuna muna yung mga kotse. Ito yung mga motor, minsan sila pa yung imagine may nangyari sa Marcos pare, sa balita mo. May tumatrang kang kotse, tapos may nagpasikat na motor, sakto yung driver ng kotse na tumatrang ka, bumaba, bukas ng pinto, sa pool, tumama siya doon sa lumipad yung angkas niya. Yung mga gano'n. Kaya nga kailangan medyo talaga. Pagkagawa kayo ng, alam nyo pinagbabawal sa batas nito, ingatan nyo rin. And huwag na kayo mandamay na. Huwag kayo mandamay na. Hindi ko naman sinasabi na pero kasi kami ginagawa rin namin. So yun nga. Tsaka inihinto natin yung mga kotse sa likod minsan. Pero kung talagang sobrang kapal na nung traffic sa likod, di hiwalay muna ulit, tapos balik ulit ng starting line. So yun,
Kasi una-una, illegal yung ginagawa natin eh. So kailangan, di ba, medyo ano pa rin tayo. Hindi yung tayo pa yung matapang, tayo na lang yung gumagawa. Oo. Dapat medyo considerate tayo sa mga motorista para hindi rin tayo masyadong uminit sa mata ng mga polis, di ba? Hindi, pero wala na akong ano doon kasi sobrang tagal na nun, bro. Sobrang tagal na nun. Hindi ko na matandaan kung anong taon pa yung mga ginagawa natin na yun. Ngayon, hindi ko alam kung ganun pa rin ba katulad nung dati, pero feeling ko talaga. Pero feeling ko hindi, kasi nung tumambay tayo, medyo ano naman. Nakakaroon nga ng mga takbo na yun, puro drug diesel na eh. Di, tsaka ang hirap trumangka doon sa pinuntahan natin kasi ang bilis ng stoplight. Delikado. Bilis nga, tapos delikado, isa po yun. Delikado. Ang kitik lang nung kalsado, hindi ka tulad ng makapatay, puta ilang lanes yun ba? Oo. Malapad. Di, tsaka ano, may... Ang problema lang sa Makapagal, may talon. Yun nga, yung talon dun sa bridge. Pero ang magkagandahan lang sa Makapagal kasi, mauubos mo na yung finish line, ang tagal pa nung, ano mo, Mahaba pa nung breaking point mo dun sa Oo. stoplight. Hindi katulad dun sa pinuntahan natin, sunod-sunod parang halos yung mga intersection, tapos ang bilis ng Ayun. stoplight. Ikaw na rin naman ang nagsabi, point out ko na mahaba yung breaking point mo sa bago mag-stoplight, di ba? Mm. Kaya natatandaan mo puta parang natugas talaga ako doon sa laro na. Imagine mo, puta, nalapit ko na sa stoplight, tsaka pa lang ako. In-adjust ko nga yun na isa pang poste. Di ba? In-adjust ko na isang poste yun. Di ba? Tatawa sa bakit parang tigas na lang ano na nung preno ko sa dulo. Samantalang nung unang takbo, malayo pa lang. Kaya nga, medyo tatanga-tanga rin yung mga tao doon, nakinig sa akin eh. Sabi ko, hindi yun yung finish line eh. Kaya nagsunuran sa akin lahat eh. Kaya tinuro ko isang poste. Kasi yung isang poste, medyo ilang kilometro pa yun eh. Medyo, yun na, doon na kami bumuboost. Kaya doon ka na namin nauunahan. Pero mas tayo doon, di ba? Ngayon, pinag-uusapan lang natin, parang, alam mo, parang... Oo, pero bro, kung ikaw naman, alam mo naman ako, pag tropa talaga eh. Pero kung nung time na yun, solid tropa tayo, hindi ko gagawin sa yun, bro. Doon tayo sa patas, kahit sabihin mong parehas ko kayong tropa, hindi na ako makingialam doon. Kaso nung time na yun... Tsaka maganda nun, ayun mo, pag-uusapan na, di ba? Oo nga eh. Ayun, magtatawanan tayo. Hindi, pangalawa doon, ayoko ipatalo yung pera ko nakapusta ko, no? Siyempre, sinong gusto matalo? Oo. So, ayun nga. So, ayun, men. Gago, promote mo yung shop mo, pare. Para naman sa mga Oo nga, sa mga gusto magpagawa, message nyo lang ako dito sa YouTube channel ko. Ipopost ko tong video na to para masagot ko kayo. Tapos, ayun, kung meron kayong mga inquiries, pwede ko kayong maanuhan. Again, ulitin ko, bago namin tapusin tong vlog na to, guys. Wala kaming, kumbaga no offense dun sa mga nag-setup, no offense dun sa mga nagkakarera, yung mga bagong nagkakarera ngayon. Kumbaga, opinion lang namin yun. At saka, tuloy nyo lang yan. Kasi masayang ano yan eh. Hindi ko naman alam, bisyo ba yan o hobby or something. Bro, parang vision na yan. Passion, bro. Kasi ikaw nga, di ba, nahilig ka sa motor, sabi mo, ayaw naman mag-kotse. Oo. Ano nangyari ngayon, di ba? Panay puro yung old school mo gamit mo. Kasi nandun pa rin yung hilig. Oo. Talaga kung nahilig ka sa auto, lalabas at lalabas na rin. So, ayun nga guys, inuulit-ulit namin, wala kaming inaano dun sa mga build or sa mga kumakarera and sa mga tumutambay. Talaga rin, ano lang namin, like, binupoint out lang namin, opinion namin, like, kinikwento lang din, at the same time, kinikwento namin, like, ano yung before, ayun, car seat, and yung pinagkaiba. Pero, ganoon pa rin naman eh. Ngayon, nakikilig na ulit kami tumambay sa karera. Pero, kaya nga, maganda ituloy pa nila yun. Bago na kami. Maganda ituloy pa nila yung tambay nila para malay mo, bumalik doon sa dati. O di mas maingganyo tayo, magsibilihan ulit tayo ng sasakyan. Diba? Si Mike, magbubuo si Mike. Guys. Wala pa kasi medyo na ano pa ako eh. Kung kunyari, for example, tumambay tayo nung pinakaunang tambay natin nun.
Kung sobrang ganda ng bakbakan lahat. Yung tipong yung, gusto ko mag ano, medyo, Kaya nakakaano rin, kumbaga sa ano, parang siyang nakakahawa. Kasi kung nakikita mo yung tambay mo, tapos yung alive ng tambay, parang patigaw, di ba? Parang na-hype ka rin na, alam mo yun, kaya nga sana mabuhay talaga ulit yung ano eh. Sana. Para sa mga kumakarera ngayon, wala naman kami against sa ano. Kasi ano rin kami, like mga hilig din namin yan. Pero yun nga namin. Sana ano pa natin, maayos natin. Kumuli sa ano, kaya lang naman kasi na ano yun. Kasi wala na yung mga patas niya. Pero isa pa, mainit dahil dati naman kasi wala akong masyadong social media. Kaya hindi napopost yung mga laban, yung mga video, pero hindi ganun ka, like, alam mo yun, natutok yung mga tao. Ngayon kasi kaya natutok. Ngayon kasi very ano siya eh, kumbaga very open siya sa lahat, kahit yung mga hindi mahilig, nakikita nila. So minsan, yun na, kaya nga na medyo napapansin. Yung mga haters. Oh. Tapos, ayun, isa pa yun, dati nung panahon ko na tumatambay ako, na-experience ko yung doon ka mismo sa spot magkahanap ng kalaban. No. Ayun, mulat ako, may online, yung sa online na ending, wala na, hindi na mangyayari. Hindi katulad sa personal. O di tawaran kayo kung paano partida. Dati pag may kursonata ka, lapitan mo, di ba? Yung ano doon, yung boses niya lumaro. Ngayon, online. Wala, kaya hindi natutuloy. Pero, yun nga, times change, pare. Yun na yung future nung wala tayong magagawa. Ang ano lang natin is sana bro, mapatagal. Patapos na yung era na yan. Patapos na yung era na yan. Puro EV na yung susunod, bro. Wala na tayo nun. Puro EV na yung mga magkakarera. Ito, legit tong sinasabi ko. Ito, matamaan na lahat ng matamaan. Una-una sasabihin ko, I don't give a fuck sa mga taong nahihilig sa EV. Mga supot kayo. Kaya na, pag sinabi ko Cartera, wala ako dyan, ha? Pag sinabi, well, actually, oo naman. Okay yun. Everyday car, okay Pero kung sasabihin mo na pati yung racing natin is magiging EV na rin, tapos mawawala na yung mga gasoline. Fuck that, bro. Ang binabayaran doon yung tunog. Tunog, tsaka yung amoy ng gasolina, bro. Bro, tsaka yung man. Yan yung inaano doon eh. Pare, iba pa rin yung paano pumuntumaan na paano mag-vibrate. Diba? Wala yung EV. I mean, para sa pag everyday okay, sige ko. Walang problema sa EV, bro. Sana save the environment. Masasabihin mong tatanggalin nyo yung mga gasoline powered na natin sa mga race, NASCAR, F1, or sa kahit anong racing na tatanggalin nyo yung gasoline dahil papalitan nyo sana sa kayo malaking fuck you dahil. Pero hindi mangyayari. Yan, bro. Fuck that. Yun lang yan, bro. Yun talaga, matamaan kung sino ba gusto makakita ng EV racing, tahan ng fuck, bro. Pero kung sa pang everyday, bro, tahan na solid. Ako hindi ko magpapalit. Old schooler ako eh. Tesla truck eh. Pero sabi mo yung pang racing, hindi ko pagpapalit. Lawa. Siguro hindi na ako magkukotse kung mag-EV ako. Ayoko talaga eh. Ako mag-EV ako, bro, pang araw-araw para tipid sa gas. Oo, hindi ako mag-EV. Pero kung sabihin mo yung pang kaya nga din naman, bro, lahat ng sasakyan ko, ayoko nagmamatic, bro. Mas din naman, mas lagi kong gusto manual. Mas gusto ko yung mga luma talaga na tapos ngayon, uso yung EV. Lahat yun. Although, syempre, maganda naman talaga yung EV, pero bro, hindi para sa akin yun, kumbaga. Hindi ko matitripan yung EV ever. Willing ako to drive. Hindi pa. Pwede akong EV. Pero pang everyday. Actually, gusto ko nga yung Tesla truck. Cybertruck. No. Gusto ko nga yun. Pero sabihin mong racing, pang setup,
Sa akin, hindi, bro. Ako hindi. Parang ganito yung na-imagine ko eh. Harapan mo ako ng Cybertruck, tsaka harapan mo ako ng mga BJ40 na Land Cruiser. Doon ako sa BJ40, bro. Pablo Escobar. Oo naman. Diba? Oo naman. Pero yun nga lang, bro, naka-Cybertruck ako. Tapos tangan pag tinatamad pa ako. Ay, hindi, bro. Yung Cybertruck mo, although hindi ko sure talaga yung main features nun, ha. Pero yung Cybertruck mo, bro, hindi ka makaakyat papunta ng La Catedral, bro. Napanood ko sa documentary, ang hirap pala umakyat dun. Ewan ko lang kung... Makakabol din sa Pilipinas, ta. Makakabol. Di kunyari, mag-trail ka ng Pampanga, sige, dali mo yung Cybertruck mo. Laban mo dun sa mga talagang 4x4 na sinauna. Oo. Diba? Ano, una wala namang pagka-charge dyan dun. Gago. Yun na nga. Unless puta mo Yun tayo din yung isang silang consequence station niya. Sa gitna, ano. Hanap ka ng punong may sakit. Pero, yun nga guys, tracing, wala kaming problema. Pagpatuloy yan, gusto nga namin, matagal pa yan. Ayaw namin siya mawala. Kasi naiinganyo kami ulit. Pero yun nga lang. Talagang, ano lang natin ng konting ingat. Gusto maaari ko, yung video na kung saan nyo lang, huwag na i-post. Diba? Parang nung era na naabutan ko, actually, hindi pa talaga uso yung mga camera phones. Kaya nga, hindi nga. diba, dati, kaya kung... Ay, actually, hindi. Ikaw pala yun kasi mas bata ako sa'yo. So, naabutan ko na yung cellphone with camera. Pero sobrang bihira pa nun. Pero prior nun, talagang wala pa. Dati naabutan ko talaga, legit naabutan ko, ang dami naming karera before na wala naman ni isa sa amin may video. Ito mga 20-something na lang yung may mga, kaya diba nauso yung Makapagal by Nights, yung mga ganyang page. Kasi doon, post na story. Doon pa lang siya medyo na medyo swerte nga ako kasi medyo may memories ako doon na may mga kuha yung kotse kong kumakarera. Pero talaga dati, wala, usap-usap lang kayo doon or minsan nga hindi pa kayo magkaka-chat or magkaka-text. Basta magkikita-kita kayo doon. Yun lang yun. Bababa ka talaga, hanap ka ng kakarera mo, hanap ka ng kung ano man. Yun ang masaya. Hindi, kumbaga, magkakatuluyan talaga kayong magkarera ng ganun. Hindi katulad yung puro social media. Wala rin. Recently, meron dito nagkakaanuan sa Facebook, magkakare-karera. Tinan mo, hindi na rin natuloy. Puro yabangan na lang yung mangyayari for siguro, ewan ko, for publicity. Kasi dati pag actual, tapos nag-back out ka, puta na. Kaya ka. Oo, totoo. Tsaka dito social media, pwede ka bumakot. Mahiya kang bumakot dati. Kasi pag nalaman nalaman lang nung isang magkakarera kayo, kumpulan na yan, dami nang bubusa, tapos kunyari, dalawa kayo doon, tapos nakaganon na lahat ng tao sa inyo. Ito pa, parang experience pa ako isa. May kalaban ako dati, SIR, si Mospik. Mospik, yung SIR na puti. Labang ko na noon, tapos parang nagka-diferensya yung sasakyan niya. Parang sa clutch yata or sa transmission, basta nagkaroon ng diferensya yung sasakyan. Namin, on the spot ginawaan na to. Tapos, same night, bumakbo kami. Hindi, actually, gano'n naman talaga eh. Minsan, kalagitnaan ng karera, ayun lang yung maganda before eh. Bibigyan ka ng oras, minsan kakausapin namin yung kalaban. Sige, bigyan ka namin ng 1 oras, gawin mo yung auto mo. Kasi, syempre, bibigyan mo ng magandang laban yung mga nakapusta sa'yo. Ako nga, yun yung lagi ko iniisip eh. Yung mga nakapusta sa akin, manalo matalo. Ikaw, bibigyan ko ng magandang laban yun. Hindi ko yung, nasira kotse ko. Totoo. Pero ikaw, iniisip mo kasi dati iniisip ko lang, makatakbo lang. Alam mo, gusto ko lang. Ako hindi, kasi maraming... Gusto ko lang talaga sumikat ng time na yun. Kaya mainit ako, makaki ako dati. Saka Ako laging kinoconsider ko yun kasi yung mga nagtitiwalang pumupusta sa akin.
Oo, Siyempre, totoo yun. bibigyan mo ng magandang laban yun. Minsan nga, hindi ko na naiisip yung sasakyan ko. Ang iniisip ko yung mga nakapusta eh. Nabalitaan mo ba nasunog yung loob ng sasakyan ko? Yung blue, nasunog yun. Pero after nun, tuloy natin yan. Oh. Meron pa ako sa kilala, men. Puta, napusasan at lahat gago. Parang kilala ko yun, ah. Tayo, kilala ako, men. May karera sila, gago. Nahuli sila ng pulis, men. Ay, naman pa nga nasuntukan yung pulis. Tapos, sinakay isang mobile, pare. Nung sinakay isang mobile, lumabas sa kabila. Kilala ko ata yun, padi. Ha? Kilala ko ata yun. Oo, kilala. Tayo na, pare. Tropa mo rin yun. Kilala ko yun. Oo nga eh. Kausap ko ata ngayon yung nagsasalta na yun eh. Tayo ba? Pero ano yun, bro? Yun yung matatawag na history rin yun, bro. Unforgettable yun, bro. Tapos sobrang... actually, aside from racing, yun yung ano eh. Yun yung isang magandang ano kasi, nakaka-ano siya eh. Parang very ano siya eh. Thrilling siya. Entertaining. Oo, bro, kasi kumbaga may commercial muna eh. Tapos maya-maya, tuloy ulit nung ano. Ayun yung mga magagandang ano. Alam mo si Vin Diesel eh. Oo. Yan yung Brazil. Actually, ako rin, ganyan rin eh. Nasa HK kami noon. Kalaban ko noon yung hatchback na naka B20. Kaya, hindi. Sa ano, kay Mox naman, gawa naman ni Mox yun. Hindi si Mospid Mox. Tropang Cavite yun, kalaban ko yun. Tapos may nagpahinete sa akin, silver top na small body. Tapos may turbo na malaki. Hindi, all motor siya. All motor na silver top ata yung dala ko nun eh. Silver top. Pinahinete sa akin. Tapos binalagbag ko yung kotse, nasa gitna talaga ng kalsada, maya-maya. Puno na ng mobile, bro. Puno na ng mobile yung Makapagal. Ay, yung sa may HK San Plaza. Tapos, may mga nakamotor pa na may mga parang M16, bro. Sobrang kabado ko eh. Tapos parang Fast and Furious. Sinakay nila ako. Biruin mo yung kalaban ko pa, bro. Pero tropa ko rin naman yun. Yung kalaban ko may extra car siya. Kasi yung kotse ko iniwan ko doon sa Petron, sa dulo. Yung phone ko, tsaka yung susi ng sasakyan ko, tsaka lisensya ko nandun sa hinihinete ko sasakyan. Parang Fast and Furious ang galing nga eh. Sinakay ako doon sa isang kotse, iniwanan na namin yung small body doon, tas U-turn kaagad kami. Hinahanap ng pulis yung yung driver raw, ganto ganyan. Tapos yung isang kagrupo ko naman sa old school, si Tito Al. Kinuha niya yung mga gamit ko doon sa loob ng hinihinete kong kotse. Ang galing nga, sobrang galing. Tapos ini-impound na nila yung sasakyan. Ang dami kong experience na ganyan. Yung mga ganun, yung alam mong katarantaduan pero at the same time, may bumabackup sa'yo, di ba? Oo. Katarantaduan. I mean, kasi sa totoo lang... Hindi, tsaka yun yung masaya doon eh. Pagka, kumbaga kilala ka, tapos marami kang tropa. Oo. Hindi naman sa pero imaginein mo, wala kang kakilala doon, dayo ka lang. Sinong tutulong sa'yo, di ba? Yun din yung nakakamiss doon. Siyempre, yung na-build mo na friendship eh. Hindi ka pinabayaan. Hindi, kahit sabihin mong kalaban ko yun may extra silang kotse kasi nga, pumunta kami HK. Dito ka na sumakay, ganito ganyan. Alis na kami kaagad, tapos ibang tropa, nabalitaan nila. Pinuntahan kaagad yung auto, kinuha yung mga gamit ko doon. Kumbaga, wala nang, nakatakas kaagad ako, bro. Yun yung maganda. Pero sa'yo talaga yung pinaka-epic. Kasi hindi ko kaya yung ginawa mo kasi ako hindi ko na alam gagawin ko nung time na yun eh. Ikaw, naamo mo pasuntukan yung pulis eh. Hindi ako yun, tropa ko yun, pare. Hindi ako yun. Ano hindi ikaw yun? Ikaw yun. Guys, so dog yung gagawin yun. Lalo na ngayon, tayo na, wala na sinasanto yung mga pulis ngayon. Oo. Yeah. Kung sa dati, medyo makakagawa ka pa lang gano'n. Yan, wala na. Tsaka kung ayaw nyo rin talagang tuluyang yung racing scene or yung
karera sa Pilipinas. At medyo ingatan na rin natin, wala tayong mga masasamang, alam mo yun, sa maaari wala silang may babalang masama na yan, patay na aksidente, yan. Diba? Yun naman yung nagpapainit yun. So, Hindi, tsaka nung time na rin naman na yun, medyo mababait naman talaga lahat ng tao kahit yung mga pulis. Kahit rin naman ngayon, pero kasi nakita mo nga, 'di ba, nung nakaraan na tumambay tayo, may pulis pero hindi naman sila kasi ang sakit nun, pare, na-aksidente na yung tao, totoo ba yung motor? Hindi, tsaka hindi nila kasi syempre ako, expected ko nga, kukunin din nila yung motor eh. Pero hindi, inuna pa rin nila yung... Expected ko pare, papaalisin na nila yung mga tao. Kasi syempre may na-aksidente na eh. Oo. Pero hindi naman tayo Tsaka, ang bait talaga nila dun sa mga mabait pa rin naman pala. Yung mga active sa karera ngayon, pagka ganun, medyo na lang, pakumbaba na lang tayo sa mga... Actually, lahat naman yun ganun eh. Pag inunahan mo lang talaga ng... pag inunahan mo lang sila ng angas, doon na sila Based on experience pag inunahan mo ng angas yung police, the more ka nilang, the more ka nilang sasadyain ng tangin na sige, tutuluyan. Kaya nga pinusasan eh. Kaya lang talaga pag isa may bakal tao kasama kang swerte. Coming from you, Pero kung wala talagang may kalalagyan ka. Oo naman. Kasi, lalo na ngayon, bro, kung ano ng mga police, talaga imagine mo nga, di ba, yung kotse na yung sa video lang, yun, natuntun pa nila, nasa news sa kanya. Yung, kulay puti ba yun na bigote, na BPI. Hindi ko Sa video, parang naka-carbon. Nabalita yun. Parang kumalat yung video, nagkakarera, ganyan. Tapos, yung kotse, parang naka-carbon pa. Puta nung pinuntahan sa bahay, uhuliin na yung may-ari, saka yung kotse sa sakyan. Ibang-iba na yung itsura ng kotse, wala na yung mga carbon. Parang stuck na ng itsura. Pero imagine mo, tuntun na... ganun nga ginagawa ko dati. Pagka medyo back to stock ko yun. Yun rin naman yung isang purpose ko na kaya iniiba-iba ko yung itsura. Hindi ko nagpa-plake. Wala rin naman akong plaka eh. Kaya lang ang dali tandaan kasi yung sasakyan ko eh. Pero kasi, yung kulay doon sa'yo, blue. Tapos pink yung roll cage. Pag nakita mo pa lang yun sa'yo, blue. Tapos kulay pink. Puta, alam mo na eh. Pero angas, di ba? Pero may hirapan na sila, kaya yun lagi kong palusot eh. May kakambal yung sasakyan ko. Itim. Madaming nakakulay itim na Honda. Sabi ko, hindi ako yan. Ayun ako masasaya. Sobrang sarap mag-reminisce ng mga... Biruin mo yun for ilang years, bro. Ilang years ako nagkakare-karera ng ganun. Tapos every week, minsan Pasko o New Year. Minsan natutuloy pa rin kami after Pasko o New Year sa mga family. Pagpunta mo doon, meron pa rin, tuloy pa rin. Tapos umuulan. Minsan may umuulan, may tumatambay pa rin. Umuulan. Nagkakarera pa rin ang umuulan dati, yung Ambon. Pinag-aralan ko yun kung ano yung magandang take-off. Mas magandang lumaro ng Basayo Kalsada kasi yung iba, lumalaro sila, syempre, sanay sila, tuyo yung kalsada. Ako, kumbaga, inalam ko kung paano magandang alis ng kaya mas malakas loob ko lagi talaga pagka basa yung kalsada. Alam kong pa-take offin ng basa. Pero iba kasi talaga pag yung dumating ka sa tambayan dati, parang alive na alive. Oo, bro. Ngayon kasi parang hindi naman sa pero sa ngayon kasi parang syempre, puro drug D. Puro drug D tumatakbo. Tapos sobrang liit na lang, parang wala pa, hindi na nga siya kalahati ng tambay dati. Hindi, tsaka ako talaga... Mas maliit na siya. Pagkarera para sa akin, manual. No offense naman sa mga nagmatic na nagkakarera, pero para sa akin talaga. Para sa akin. Kasi ang pinag-uusapan dun yung pagkambyo mo eh.
Pag Matic naman, usually, naka-sports mode ka lang, kusa na. Or minsan naman, pag naka-paddle shift ka, iba pa rin yung kumakambyo ka na, kumaklatch ka. Para sa akin, may marami may trip ng Matic ngayon eh. Iba pa rin yung feeling. Fast and Furious nga eh. So, okay lang guys. Wala kaming iniinggan yung kumarera, magsugal, pero yun, masaya siya. Masaya siya and sana after na itong podcast natin bro, meron na ulit na, alam mo yun, makanood man lang o kaya maka-testing ulit na tumakbo. Yun nga pala guys, sa mga dyan kung sino mang mga kaano neto na may panglaro dyan, pag kailangan nyo ng hinete, si Buddy Mike. Oo. Huwag kayong mag-alala, may shop yan. Kung magkaroon mo ng diferensya, maayos yan. Hindi magkaka-diferensya yan. Walang problema yan. Sa mga gusto magpa-hinete dyan may hinete tayo dito. Medyo pumikat nga lang ng konti. Pero kaya pa rin. Pumikat nga lang ng konti. Pero kaya pa rin. So ayun. Guys, sana maano nyo to, first podcast namin. Support. First time pa lang namin tong So ayun, para sa mga manonood, sana na kayo sa mga kwentuhan namin, and sana magustuhan nyo para makagawa po kami ng second. And if ever natin bro, preview na natin sila para if ever na maano yung podcast, tatry namin kumuha ng guest, tatry natin ng new school versus old school, like old school car may hilig sa kotse ng mga bata na may hilig sa mga bagong sasakyan nila. Actually, marami tayo sa pagka maganda-ganda yung natin dito. Marami tayong pwedeng interviewin from new school to old school na mga nagsiset-up ng kotse, nagkakarera. Ayun, mechanics, driver, marami. Actually, may mga nasa isip na nga ako. Pero hopefully nga, supportahan nyo kami dito. Yun guys, sana support, like, comment, subscribe, tapos if ever comment kayo kung ano sa tingin nyo yung mga pwede pa namin pag-comment para mapaganda natin itong podcast. Tapos, ayun, para sa mga naman, ginagawa namin, wala kami pinapatamaan sa wala. Lang to. Usapan lang to. Usapan lang naman to. Kumbaga, pare-pareho tayong may hilig, pare-pareho tayong sa kotse. Yun nga. Ang gusto nga namin is, ang mission is to mapanatili pa yung alam mo yun, mapalaki ulit yung racing yung car scene talaga. Actually, buhay naman yung car scene pero buhay yung car scene pare. Puro parang racing talaga, yung racing scene yung medyo nawala. Dati halos lahat from slalom to circuit to drag to drifting. Ngayon parang puro di ako ganun ka-updated pero kasi usually nakikita ko sa feed ko is puro tambay. Yung parang tambay sa parking. Pero syempre iba pa rin yung mga racing scene. Tapos yun nga, tapusin na natin tong vlog na to, padi. Comment nyo na lang sa mga viewers natin kung ano yung mga experiences nyo, yung mga dating nagkakarera rin kung meron man dito, kung ano yung kumbaga yung mga first timer kayo na nagkakarera, kung ano yung mga experiences nyo. Comment nyo dito. First time man on newbie or mga dati na kumakarera, comment na kayo guys, and malay nyo, di ba? Help us to ulit kung maibalik yung kung ano man yung hilig natin. So, and ayun, para sa mga respect lang sa ibang tao pagka hindi naman kayo kumakarera, hindi naman kailangan pa itong bili. Malay nila, kumita tayo ng kumita, di magbakarera tayo sa Clark, diba? Malay pag dumating yung panahon, diba, kami ng pag
medyo nakaano tayo dito sa YouTube. Makapagpa-event tayo. Yun na nga. Tsaka para malay mo, makabili tayo ng sasakyan from here. O di, para makita ulit nila tayo in action, di ba? Oo, yun guys. Gusto nyo kami makita yung action, supportahan nyo lang tong vlog namin. Oo. Kung sinong gusto makakita dun sa tandem namin dalawa, support nyo lang tong channel na to. Hindi namin kayo bibigoin. No hate, just love. Dahil kahit hindi kami kasya sa bucket seats. Uy, kasya ako, sira ulo. Sira ulo. Kasya. Buka sa bucket seat mo yan. Tingnan natin. Pasok pa rin ako dito sa S13 ah. Oh. Hindi mga ilang buwan pa. Diet na ako, no? Kasi nga, kaya ako magda-diet, makahinete ulit ako, kailangan magaan tayo. Power to weight ratio nga eh. Di ba? Buti sa ibibitaw mo, 1,000 horsepower yun, pwede yan. Pwede yung Hindi weight bro. distribution. Hindi, kahit stuck yung sasakyan, kargado naman yung pa ako eh. Yan lang. Pagkargado talaga, laking tulong din pagkargado yung driver mo. Oo. Laki na ibibilis ng kotse. Baka walang tayo supporter dito, sabihin ang yayabang natin. Hindi, ano lang naman, siyempre, nire-reminisce nga kasi namin eh. Sobrang sarap kasi nung feeling. Kasi kumbaga naging parte ng buhay namin for the longest time eh. Sobrang, ilang taon yun. Kumbaga, ilang taon yun eh. Diba? Sarap nun eh. Tapos weekly. Diba? Parang parte talaga ng buhay mo yun. Oo, bago. Kabataan natin nun. Kakating pa nga ako minsan eh. Kahit umaga, nasa Mindanao ako. Uunahan ko na kayo mga uunahan ko na kayo. Mga, man dyan na, mag-comment ng, kung naman, tanga na. Yung mga maghahamon. Guys, sinasabi ko sa inyo, wala kaming panlaro, so hindi namin kayo papalagan. Oo. Pero, hintayin nyo, makabuo kami. Hindi kami umaatras. Kaya nga. Set natin yan. Dahil hintayin nyo makapagbuo kami. Tsaka nyo kami ang kunin. Oo. So, ayun guys. Ano lang. Yung podcast namin, if ever, it's about cars and cars yung dito sa Philippines. Yun nga, kung ano yung mga differences ng mga car enthusiasts dito. Siyempre, iba-iba naman. Hindi naman lahat same. Actually, marami tayong pwede maging topic dito eh. Hintay lang tayo ng mga car issues. Yung usually mga nagiging issues rin, pwede rin natin pag-usapan para kung ano yung point of view natin. Diba? Yung kunyari, diba, yung uso ngayon, yung mga nagpa-pops and bangs sa mga car show, maraming hater. Para sa atin naman, okay naman siya. Wala namang problema. Trip nung mga nagpa-pops and bangs yun, meron ibang galit na galit. Bakit ganun? Marami tayong pwede maging topics eh. So yun. And yun nga, basta about car community and kung medyo naman kayo, gusto nyo nung gusto nyo tutunan kayo or about sa paggawa ng sasakyan, nag-post pa rin naman si Mike sa channel niya ng daily ng pagpintura and ng mga actually, aside from dito nga, meron na akong mga nauna. Pwede nyong balikan yung ibang videos ko. Meron akong mga vlogs na dati gumagawa ko ng sasakyan. Dati, kung ano-ano, parang may napuntahan akong lugar, etc. Tapos meron din akong vlog sa shop ko na nagagawa kami ng mga sasakyan. Basta kung ano-ano. Kami nagmumotor kami ng Bumabagyo sa Marilaki. Oo. So ayun, paalam na tayo, buddy. Medyo mahaba na tong podcast natin. Hindi ko alam kung ganito ba talaga ang podcast kahaba, pero sana tapusin nyo to hanggang dulo. So Thank you. Maraming salamat.